Magandang araw mga kabalikat. Narito na naman tayo sa isang episode ng Sama-sama Tayo, Kabalikat. At ikinagagala ko pong ipakilala sa inyo ang ating special guest ngayon. Ang kasamahan ko po ngayon sa PSM-BFI, ang aming pong legal officer, si Attorney Rizalina Lumbera. So magandang hapon, Paolo, and magandang hapon sa ating mga tagapanood. Ngayong araw na ito, ako'y nagagalak na ako'y naanyayahan dito sa isang podcast na ito upang may paliwanag dito sa ating programa ng Legal and Travel Assistance Program ng PSM-BFI. Ayan, tamang-tama. Ating pong tatalakayin, ano nga ba itong legal and travel assistance na parati natin naririnig, no? Na programa ng PSM-BFI, of course, in coordination with the Philippine National Police. So, pwede niyo ba kaming kwentuhan? Ano ba ang sinabing Legal and Travel Assistance Program ng PSM-BFI? Dalawa bang components yan? O isa lang ba yan? Paano ba? Sige, Paolo, paliwanag natin ng simpleng-simple, no? Okay. Para maliwanagan din ng ating mga tagapanood. Dalawa kasi ito, tinatawag nating Legal Assistance Program at saka Travel Assistance Program. Unahin natin yung Legal Assistance Program. Okay. Ito ay available sa mga PNP personnel na merong kaso na service-connected cases. Okay. Sa administratibo, civil at saka criminal na cases. Meron din tayong tinatawag na Travel Assistance Program. Ito naman, yung assistance natin sa mga PNP members na nasa active service na tumatay yung prosecution witness dun sa ating mga kaso na inihain ng PNP habang sila'y nasa serbisyo. Kasi gusto nating matulungan yung ating mga miyembro at lalong-lalo na mga PNP personnel natin. Kaya ito ay inaprubahan ng Board of Trustees ng PSM-BFI. Ang kabuuan nito, ang tawag ay Legal and Travel Assistance Program. Pero ulitin ko, dalawa yung components niya. Yes. Ang number one, yung Legal Assistance Program, at yung pangalawa, yung Travel Assistance Program. Okay. So, dalawang components niya. So, meaning meron tayong mga two separate qualifications and requirements for each component. Oo, Paulo. Okay. So, ang unahin natin, ma'am, okay lang. Ano ba mga qualifications at requirements para sa legal assistance muna? Okay, doon muna tayo sa Legal Assistance Program. Okay. Importante dito malaman natin magkano ba? Yan ang laging tinatanong ng mga miyembro natin eh. Magkano ba yung legal assistance na binibigay natin sa PNP personnel? Yan ay 20,000. Oh, wow. Sa bawat isang personnel na mayroong service-connected na kaso. Okay, so 20,000 ito. Napakadaling mag-apply nito, mag-a-apply kayo online. Meron tayong Google Form, ito ay nakalagay sa ating website, kung saan siya makikita at matatagpuan. At ang gagawin nyo lang ay fill upan yung application form, Google Form. Ngayon, basically, ang kailangan lang dito ay certification na ang kanilang kaso ay service-connected. Okay. At i-file din nila, isasumiti rin nila sa legal department ng ating opisina yung kanilang PNP ID para naman malaman natin na talagang sila'y nasa active service. Pero importante ito ha, dapat ay bona fide PSM-BFI members sila. Huwag nating kalilimutan yon. Ulitin ko, sa Legal Assistance Program, 20,000 pesos bawat isang miyembro sa isang kaso na service connected. At ang requirements, so sasumiti lang nila sa online application natin yung certification na yon ay service-connected at pangalawa, yung kanilang PNP ID. Okay. Doon naman tayo sa Travel Assistance Program. Yung Travel Assistance Program, para din maintindihan ng ating tagapanood, ito'y ranging from 1,500 pesos at ang pinakamalaki 8,000. Okay. Kasi ito ay binibigay na tulong natin doon sa mga PNP members na tinatawag ng hukuman para maging testigo sa mga PNP cases na final ng PNP. So, 1,500 pinakamaliit kung ito ay galing sa within the same city or municipality sa isang probinsya. Yung isa naman, dalawang probinsya sa isang region. Okay, 2,000 pesos yon. Okay. Tapos, 3,000 pesos naman pagka magkaiba yung region. And travel by land yon. Pagka naman magbibiyahe ka ng eroplano from within Luzon, within Visayas, or within Mindanao, 6,000 yon. Or di kaya ay Luzon to Visayas, 6,000. Pag magta-travel naman ng ikaw ng eroplano ng Luzon to Mindanao and vice versa, 8,000 naman. Kaya talagang iba-iba yung ating ang programa at nakakatulong ito, Paulo. Ngayon, anong requirements? Napakadali.
lahat ng sabpina, yung sabpina na binibigay ng ating korte para sila ay pumunta at maging testigo sa isang kaso, yun lang ang kanilang i-upload sa Google Form. Okay. At yung PNP ID, pag nasubmit nila yon, kompleto na. Aasikasuhin na natin ngayon ang pagbibigay ng benepisyo. Okay. Ito mabago tayo sa mensahe. May phone-in question tayo dito. Galing the 643. Paano po pag more than one ang kaso? Ngayon, sige, maraming nagtatanong sa atin dyan para din alam din natin, no? Ngayon kasi, limited pa lang, trial period tayo ngayong taon na to. Okay. Tandaan natin, 300 milyong piso ang inaprubahan ng Board of Trustees na nakadistribute sa loob ng 5 taon. Okay. So for this year, we have 60 million na allocation, pero ito, dahil trial period, ang inuut at mabigyan ng pagkakataon muna lahat ng mga miyembro ng PNP na ating kayang serbisyohan, isa lang muna. Isa lang. Isang legal assistance at isang travel assistance muna. Okay. Ayan po. Until the end of December. Pag nakita natin historically na talagang may pangangailangan pa or kailangan nating improve pang ating serbisyo, ay huwag kayong mag-alala dahil ito ay ating papaaprubahan uli, pipresenta natin sa Board of Trustees, papaliwanag natin at may posibilidad na mabago yung mechanics natin. But always for the better service. Yun siya. Okay. So ma'am, bilang panghuling mensahe, no, ano yung nais nyo iparating para sa mga nais mag-apply? Meron kasi mga nagtatanong na mahirap pa mag-apply o yung mga ganun ma'am na ano? Oo, nakakarinig nga tayo ng ganyang mga parang comments, no? Pero ito talaga napakadali. Yung ating Google Form nasa website ng PSMBFI, ang gagawin nyo lang, sundan ninyong fill upan yung Google Form. Okay. At isumitin ninyo ang dokumento na napaka-limited naman. Napakadali. So pagka nasumitin ninyo, aayusin na agad namin ang aplikasyon ninyo at i-verify natin kung kayo ba'y talagang entitled doon sa benepisyo ng legal or travel assistance program. So, napakadali niya, Paolo. Hindi siya mahirap. Kailangan bang teki ka? Hindi rin. Ngayon sa panahon ito, sa panahon ngayon na to, with the technology ng Pilipinas, yung ating simpleng Google Form, hindi siya kailangan ng napaka-in-depth na teknolohiyang kaalaman. Simpleng-simple. Fill upan, para lang fill up sa bangko eh. Okay. Kung kaya natin mag-fill up ng kahit loan application sa PSMBFI, yun nga lang, papel yun. Ito, Google Form, online, okay lang, mabilis. Okay. Ma'am, pwede ba naming matanong kung sa ngayon, ilan na po ang mga nag-a-apply? Kahit rough estimate, rough figures na. Simula nung Abril na nilaunch natin ito, unofficial pa yon, meaning because we had the grand launch only last July 12. Okay? But before that, we already started disseminating information and receiving applications. So far, as of June 30, nakaka-700 applications ang natanggap natin. Wow. Oo, madami na. Humihingi lang ako ng konting dispensa sa ating mga miyembro ngayon kasi iisa po yung staff namin na gumagawa ngayon. So, medyo meron lang tayong konting challenges, pero rest assured po na lahat po ng inyong aplikasyon ay aming tinutugunan ng maayos. At makakatanggap po kayo ng tawag sa amin, sa opisina namin, pagka kayo na-approve or hindi na-approve at ano ang rason. Para naman, mahirap kasi, Paulo, yung kung ikaw ang miyembro na parang nagsumiti ka ng isang bagay na walang feedback sa'yo. Of course. Diba? So, kailangan natin bigyan din ng feedback yung ating mga miyembro. At yan, pagtsatsagaan natin gawin at hopefully makomply natin ng maayos. Yeah. Again, maraming salamat, Attorney Riza, no, sa pag-share sa amin ng details about the PSMBFI Legal and Travel Assistance Program. At para po sa mga gusto na mag-apply, bumisita po sa www.psmbfi.com.ph. If you will allow me, ma'am, I will read the contact number of Legal and Travel Assistance. Contact number po natin, 0995-482-8275. Diyan po pwede tayo mag-raise ng mga concerns natin. Gusto pa natin talangin ng mga detalye. At ang email address naman po ay legal.assistance@psmbfi.com.ph. So again, ganda po ng episode natin na to. At actually, ma'am,
naririnig ko si Chief PNP, parati niyang talagang binibida to. Legal and travel assistance. No? Tama yan, Paulo. Kaya nga kami tuwan-tuwa. Tuwan-tuwa tayo dito sa PSM-BFI na ito, nasimulan natin at may allocation tayo na pondo sa loob ng susunod pang 5 taon, 4 na taon pa after ng 2024. So, let's take advantage to encourage all of our members to take advantage of this opportunity para din makatulong din kami, tayo, mabigyan natin sila in addition to all of our products na available in the market. Ito, napakagandang opportunity kasi it has nothing to do with insurance. Pero yung kanilang personal na buhay, ang kanilang buhay bilang PNP personnel na alam nating laging naharap sa mga legal na, sa mga kaso. Malaking tulong nito. Oo, Paulo. Police natin. Maraming salamat po ulit sa mga taga-subaybay namin at abangan niyo po ang aming next episode. Nako, tsak na very interesting na naman po ang aming next special guest. At hanggang sa muli po, ako po si Paulo Papa, nagre-report mula dito sa PSM-BFI Head Office para sa aming PSM-BFI Sama-Sama Tayo, Kabalikan.